Samantala, sitwasyon sa Batangas Port ating alamin live mula kay Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, dito sa Batangas Port, pinili na ng ilang pasaherong umuwi sa kanilang probinsya. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang Holy Week. Maluwag ang passenger terminal building ng Port of Batangas. Ang kung minsay mahabang pila sa ticketing section, mabilis ding nawawala. Sa departure area, maraming bakanting upuan. Binuksan na rin kasi ang extension nito na bahagi ng Phase 2 project sa passenger terminal building na kaya nang mag-accommodate ng 8,000 pasahero mula sa dating 2,500. Bago pa makapasok, masusi ang ginagawang inspeksyon sa mga bagahe. Hindi pa rin nakakalusot ang mga flammable material, mga patalim at meat at chicken products bilang pag-iingat sa ASF at bird flu. Pinapaalalahanan ng PPA ang mga may-ari ng food stalls na tiyakin ang kalidad at kalinisan ng pagkaing ibinebenta sa mga customer. Ayon sa PPA, sa Martes Santo nakikitang magsisimula ang buhos ng maraming pasahero sa Batangas Pier na itinuturing na isa sa pinakaabalang pantalan tuwing peak season gaya na lamang ng Semana Santa. Tumitriple raw ang bilang ng outbound passengers sa Batangas Port sa mga ganitong panahon. Sa taya, 20,000 ang papasok na pasahero rito kada araw. Samantala, ang payo ng otoridad sa publiko, planuhing mabuti ang pagbabakasyon at dalhin lang ang mga mahalagang gamit sa pagbiyahe para iwas hassle. At kung magmamaneho, tiyaking nasa kondisyon ang ibibiyahing sasakyan, pati na rin ang sarili. Sa mga oras na ito, Chris, wala pa naman daw anunsyo kung fully book na yung mga biyahe ng barko. Wala rin kanselasyon ng paglalayag ng mga barko. At live mula rito sa Batangas City, Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.